Wala akong natanggap na kahit na anuman ng paliwanag. Was the hostage-taking even real? Ba't hindi niya pinapahuli si Moises? Galit na sinabihan ni David sila Vincent at Eric na pakantahin na nila si Danica. Sabay binalikan niya sila Rafael, pero laking gulat niya nang wala na sila doon. Kaya agad-agad siyang tumakbo na saktong papunta sila Rafael at Moises sa kwarto kung asaan si Danica. Kaya sinabihan niya ang binata na tutukan siya ng baril para magmukhang hostage siya ni Moises. Nang saktong maabutan sila ni David, kaya agad siyang tinutukan ng baril na sinigawan siya ni Moises na ibaba niya yung baril niya dahil babarilin niya ang Pangulo kung hindi siya susunod. Na inutusan din ni Rafael si David na sumunod na lang siya, kaya wala nang nagawa pa ang pulis. Sabay inutusan pa ni Moises na buksan niya yung pinto kung asaan si Danica. Pagpasok nila ay gulat na gulat si Eric na nagkunwari naman si Vincent, kaya agad niyang tinutok yung baril niya at sinabihan pa niya si Moises na itigil na niya ang mga ginagawa niya at wag na niyang dagdagan ang mga kasalanan niya. Pero binantaan sila ni Moises na babarilin niya ang Pangulo kung hindi sila susunod, kaya no choice ang mga ito. Nang maibaba nila ang kanilang mga armas ay inutusan ng binata si Eric na pakawalan niya si Danica na agad-agad naman niyang ginawa. Nang makawala na ang dalaga ay agad niyang sinabihan na kunin niya ang mga baril nila. Sabay sinabihan niya sila David na wag silang gumalaw, na dahan-dahan silang lumabas at hinila yung pintuan. Sabay nilak ni Rafael kaya nakulong sila David sa loob at naiwan pati si Vincent. Habang nagsisisigaw naman ang mga ito para humingi ng tulong sa mga kasamahan nila. Dali-dali namang tumakbo sila Rafael kung saan naghihintay si Randy. Nang marinig ng ibang tauhan nila Jaime ang mga sigaw nila David, ay agad nilang pinuntahan na agad nilang sinira yung padlock na nilagay ni Rafael. Habang nagmamadyong naman sila Jaime, General Arevalo, Dr. Harvey at ang Vice Presidente, kung saan tumaya ng 100K si Jaime na agad nilang kinol, kaya sinabihan ni Jaime ang Vice Presidente na yun ang gusto niya sa kanya, na lagi niyang sinusunod kung ano ang lead niya. Sabay sinabihan niyang yun ang ine-expect niya na i-maintain ng Vice Presidente na attitude niya, lalong-lalo na sa mga darating na araw na kailangan nilang pumawi sa mga kakampi nila na sinagasahan ni Eleazar, na nangako naman ang Vice Presidente na siya na ang bahala. Sabay humirit pa si General Arevalo na baka kailangan na nilang aprobahan yung request niyang pang-renovate ng kampo nila na kailangan niya ng 200%, kaya kinantsawan naman ni Dr. Harvey na baka pang-renovate niya sa mga properties niya sa California, kaya nagtawanan pa sila. Sabay humirit pa si Harvey na kailangan din niya ng budget para sa hospital niya, na agad naman siyang sinabihan ni Jaime na ang ganda ng intro niya. Sakto namang nag-ring yung cellphone ni General Arevalo at si David ang tumatawag, na agad niyang sinabi na nakatakas si Moises at tinangay pati si Danica, kaya galit na tinanong ng General kung papaano sila natakasan, na agad namang pinaliwanag ni David na nang-agaw ng baril si Moises at hinostage niya pati ang Pangulo, kaya agad niyang tinanong kung anong ginagawa ni Rafael doon. Nang gagalaitin sa galit si Jaime sa sandaling yan dahil hindi siya naniniwala sa nangyayari at alam niyang si Rafael ang nagplano sa bagay na yun, na ang masakit na katotohanan ay trinaydor sila ni Rafael. Painit ng painit ang mga tagpo, sabay-sabay po nating subaybayan ang advance episode ng Pamilya Sagrado dito lamang po sa aking channel. Patuloy lamang po manood at mag-subscribe para ma-update po kayo sa mga susunod na episode. Marami pong salamat.